Naalala mo, Mark, yung jaw drop tayo, yung sa Miss Japan na may pole. Like, what? Paano mo alam mo, Ronald? Like, alam mo, Ronald, may Reddit thread about that. Comment ni Ronald Llamas sa Miss Japan incident. Like, saan mo nakuha yung information na yan, Sir Ronald? Baka may alam ka sa FIBA, hindi namin alam. Saan mo nakuha yan, Sir Ronald? Sinong kausap mo? Maganda eh. Kasi, ikaw pa lang yun. Kawawa naman, isang balat sa kanya, meron siyang fling sa isang may asawa. Ayan na. Tama talaga. O, tama na. Shogun. Para ko, Sir Ronald, para pala tayong Jonathan Morales and Bato. No, gaganon. Delikado talaga tayo. Okay, enough of that. Baka mabash na naman ako. But Mark, gets ko naman, all respect to yung nag-Twitter feed ng FIBA, feeling ko Pinoy yan. Pare, no problem ha. Ang sinasabi ko lang, highlight din natin. In fairness naman, if you go to my Twitter feed, na-share ko rin yung FIBA highlights ni Kai Soto, ni Ramos. I'm just saying. Yun kasi yung marketable eh. Yung dalawang pinakamagaling and Dwight also magaling din plus just saying, yun ang ginagawa ko. Okay guys, I hope you see where I'm coming from. Market forces. They govern our world in our country. Pero last lang gusto ko lang sabihin, please, Mark. Saturday night, laban sa Brazil, if we win, baka rematch with Latvia. So 2 games away from the Olympics. So napaka unprecedented ito. Hindi ko ma-imagine na yung Pilipinas may chance ang makalaban. Team USA, sila Lebron, sila Curry. Baka may chance na umabot doon. So let us ipagdasal natin, let us cheer for them, let us support yung team. Isang tabi muna yung politika and supportahan natin itong Gilas as one nation. Kasi para sa buong bansa to. At masaya yung buong Pilipinas kapag nananalo yung Gilas. Sama na natin yung politika, Mark. Team Cone for President. Kaya nga, Team Cone for President nga eh. Or at least Mayor of Bamban. Replacement Mayor at least of Bamban. Mga statue muna. Naku si Justin Brownlee, pagawa mo natin ng monumento. OG. Pero again, just to be clear, I was not questioning yung pagka-Pinoy niya. I was just thinking about the optics. Huwag ka na magpaliwanag. Papaliwanag. Wow, Ronald! I thought you were my friend. Pumunta ka sa kuhaan. Pumunta ka sa Supreme Court. Doon ka Ayan magpaliwanag. tayo. Okay. Speaking of mga nag-aaway, nagbabardagulan, pag-usapan natin itong laban ni Cayetano versus Nancy Binay. Magfa-file na daw ng Committee of Ethics kay Cayetano, nagbabardagulan silang dalawa. Pag-usapan natin 'yan at saka yung napakagandang new building ng Senate, 21 billion, 23 billion. Secret lang daw 'yan, pero liit lang na difference. Pero 20 billion! I don't think they deserve it. Pero sige, pag-usapan natin yan, guys. Maraming salamat. And again, Team Cone for President 2028. Saka huwag ka na magpaliwanag. Tama na yan. Eto na guys. Nung last month, ang pinag-usapan natin, Supra. Today naman, hypersonic. Hyper, diba? Hindi supersonic, suprasonic. Hypersonic. Ito daw yung mga ipopoint ng China sa 25 targets sa Pilipinas ayon kay Senator Amy Marcos. Of course, immediate lang mga tanong ng tao, saan mo nakuha yan? Sa TikTok mo ba nakuha yan? Or meron ka bang, sabi nga ni Jay Batumbakan, meron ba siyang unrestricted access sa war plans sa China? So anyway, kung anong hanas yan or whatever, obviously we're seeing more and more people, including Vladimir Putin also, kind of like nagpatama sa Pilipinas na ingat-ingat kayo dyan, mag-host ng mga American missile defense systems. Digong also coming out very strongly and saying pahamak ito yung ginagawa ni Marcos, nagpapagamit tayo sa US, mga ganon-ganon. What is your read of this situation, gentlemen? Mark, you wanna come in first? Baka ikaw may access ka dun sa in-access ni Amy. Baka paras yung TikTok at algorithm nyo. Super sexy tonic. Super sexy tonic. Part pa rin ng scare tactic eh. Nagsimula nung yung may Pilipino na putulan ng daliri, tuloy-tuloy na papunta sa gera. And makikita mo yun, may mga subtle ways na nananakot sila eh, na nagte-trending sa online eh. Na handa ka na ba? Ikaw ang ilalaban sa China. Bro. It's not subtle. So yun. Nakaka-frustrate lang talaga. Kaya
Yung kay Senator Amy kasi nakakausap ko nga yung mga loyalista base. Parang kung kailan sila nasa Malacanang, 'di ba? Nag-birthday yung kanilang si Imelda sa araw. Kailan sila Oo, nandun, ngayon siya 98. kumukontra. Oo, parang dahil sa issue ng China tsaka ng US, yun pa yung parang mas pipili niya yan over her own family. So yun ang nakaka-frustrate para sa mga loyalista Mark, pag tungkol dito kay Senator Amy. Mark, mukha yung issue, First Lady. Ayan na naman tayo. Noong una akala Baka ko yun lang madamay pero si hindi. Chitos ka doon. Ikaw Ron, ano basa mo dyan? Ano bang military expert Well, dito? una hindi yan bago eh. Nagsimula yan last year pa eh. Yung narrative na yan. Narrative yan ng mga Duterte. Na yung foreign policy ni BBM ay Pahama. noon nga sleepwalking into war eh. No? Ngayon hindi na sleepwalking eh. Leapfrogging into war eh. No? Nagbago na yung kanilang sleepwalking. Leapfrogging na. No? At dun sa mga nakaraang prayer rallies without the prayer, yan ay consistent na tema na tayo ay dadalhin sa gera. Hindi lang yan usapin ng droga o yung pulburon video mo. Lahat ng rally kasama yan. Pati sa rally ni Kibuloy, kasama yung narrative na yan. Dadalhin tayo sa gera. No? At syempre, sinasakyan yan ng China at mga kaalyado ng China katulad ng Russia. No? Huwag mong kalimutan, si Putin ay kaalyado ng China na kaalyado ng mga Duterte. So hindi yan dotted lines. Those are clear lines. No, ng Spider web. Kaya Spider web. hindi nakakagulat, no? Ang nakakatawa lang itong latest ni Amy, parang naging kwan siya, naging missile expert. 'Di ba? 'Yun lang ang nakakatawa, no? Supersonic. Baka nga hindi niya alam kung Madetect ng ibig US. sabihin ng supersonic eh, no? Baka hindi niya alam gaano Suprasonic. Baka suprasonic. yung gaano kabilis yan, no? Et cetera, et cetera. So, clearly, sumasakay o sumasama si Amy doon sa narrative ng Duterte opposition going into the midterms. Habang siya ay nagne-negotiate na makasama sa administration slate. Yun yung malinaw dito. No? Ito yung kanyang latest attack, Doble cara. latest diatribe against his brother, against the administration, habang sila ay nagne-negotiate na maging bahagi ng admin slate. Diba? Sobrang, kung ikaw ay plastic, kung ikaw ay hipokrita, medyo i-couch mo naman na hindi masyadong halata. Ito very brazen eh. Very brazen, no? Kaya tingin ko, kaya si Amy bumababa sa survey. Di ba, Mark? Bumababa si Amy. Medyo alanganin na siya eh. Medyo mahirapan. Sa kanyang klaseng pagiging doble cara. Ayaw ng Pinoy ng ganyan eh. Mas gusto pa ng Pinoy kung nakaposisyon ka sa isang kalaban ng gobyerno, basta malinaw yung position mo. Di ba? Kaya delikado siya sa eleksyon na to. Speaking of doble cara, kamusta si Harry Roque? Ano mga latest update, Mark? Hindi naman hyper, supra naman, suprasonic. Parang triple cara yon. Ultra cara, parang infinitum cara. Supra, di ba supra? Supra cara. Yung maganda yun ah. Wait, kanina lang. Ulitin ko sa Lunes yun sa Politiscope. Supra cara. Yan. Salamat, Mark. Ronald, baka alam mo rin, Sir Ronald, kasi marami kang alam sa mga beauty pageant. Baka may alam ka rin dito. Non-binary naman ang analysis. Kanina dumaan ako doon sa GMA, ganun. Yung sa may Adonis daw, may nagbigay ng 1 million tip doon sa isang... tip! Ano yan? Mark, totoo ba yan? May nagja-jackpot na talaga doon. Nakita mo ba yung video na yan, Mark? Yung 1 million tip pinigay? Oo, nakita ko. Sino ba yung nag-abot? Totoo ba yan? Sa may Adonis daw, yung ano? Timog. Totoo ba yun, Ronald? May nakita ko ba nagbibigay ng 1 million? Kung politiko na bakla. Sorry. 1 million. 1 million. Ay, no, grabe. Parang may farm din siguro yung mga ganun, mga chopper, McLaren, no? Grabe. Dito balikan natin. Si Harry Roque ba, tatakbo ba ng Senado yan? Ano doon sa team Sara? Pwedeng pamuno. Dahil
konti na lang sila. Nabawas na si Kwan eh. Si Francis Tolentino. So dalawa na lang yung incumbent. Si Kingmaker. Tapos si Philip Salvador. Baka, pamunurin yon si Kingmaker. Dahil wala rin chance ang manalo eh. Oo pala, So, si so, Kingmaker. May so, lead meron na, author na siya, Vic Rodriguez. So meron kang mga no, mga presumptuous na kingmaker, no? Meron kang artista katulad ni Philip Salvador, meron kang ex-human rights lawyer na malapit na maging supranational din, Tapos no? Basti. Kung ako sa kanya, sakyan na lang niya yun. Yun na Oh, yung maging tagline niya, ang supra-senador. yan, Wala na yan. siyang magagawa eh. At saka matutuwa. Embrace it. I mean, your moment. Di ba, Mark, pag self-deprecating ka, matutuwa sa iyo yung mga tao eh. Yun, Pwede mismo kang eh. Mas patawarin Erap, eh. di ba? Yung classic Oo. example, di Pwede ba? kang patawarin eh. Kung ikaw Di ba? ay Anin kay Erap na mga Erap jokes. Erap Gawa joke. sa supra jokes, di ba? Pakyan mo na. Lalo na kung Oo. totoo naman. Pero yun nga, Ronald, sa tingin mo, nagsiself-deprecate yung ganitong taong yan? Tsaka kunin Ganyan niya eh. yung hand sign na bigay ko sa kanya, ayaw niya kunin. Yung ganito. Yung Yan. Habi yun, ha? Richard, parang kanyan eh. Parang Mocha Uson. I invoke my right to self-discrimination. Self-discrimination. Diba? Yan, kaya nga eh. Yan. Delikado dyan, mga supra-supra na yan. Okay. Speaking of West Philippine Sea, obviously, ito na may statement si General Bronner na if ever ang China gusto mag-challenge, knife, sige, kutsilyo, go tayo. Anything, go tayo. Tatapatan daw nila at every level yung gagawin ng China. Anong basa niyo dyan, Sir Ronald at saka... Ang mahalaga, kahit ano pa yan, focus na lang sa isang message, no? Hindi, imbis na merong misunderstanding, merong a clear attack, tapos merong accident, etc. If ganyan na lang nila, very emotional si Bronner sa press con niya, di ba? Very emotional dahil nababati ko sila sa loob at saka sa labas. Medyo masama loob nila itong mga sundalo, no? Naagawan ng armas, hindi lumaban, tapos yung nilalaglag sila ng kanilang liderato. So, hindi maganda para sa atin Dapat i-consolidate na lang ang isang mensahe at protektahan itong mga sundalo natin dahil nautusan lang sila Nautusan lang sila ng dalawang speedboat na NABSOG ang laman, tatlong speedboat na Marines ang laman, no? Tapos inaangat na nila yung mga yung supplies para dun sa desalination, yung gasolina para sa desalination equipment. Dahil kung hindi umandar yun, walang tubig yung mga sundalo natin Tapos sila Facundo, yan yung mga papalit yung naputulan ng daliri. Nakaakyat na sila sa BRP Sierra Madre. Baka hindi natin alam yun Nakaakyat na sila sa Sierra Madre nung nakita nila na yung isa nilang speedboat na meron pang tao sa loob ay hinahatak ng mga Chinese Coast Guard. Bumaba sila at nakipaghatakan sila. Safely na sa loob na sila Safely na sa BRP Sierra Madre na sila at naputol na yung kanyang daliri. Grabing sakripisyo nila, no? Bumaba pa sila. Bumaba pa sila na alam nila hindi sila pwedeng lumaban. Dahil ang utos sa kanila ay self-restraint. Pero imagine mo yon, bumaba pa sila para tulungan yung isa nilang kasama na naiwan dun sa speedboat na hinahatak ng Chinese coast. Yan yung mga hindi lumalabas sa news Yan ganyang klaseng gallantry ng ating mga troops. 'Di ba? Yan yung hindi lumalabas. Kaya dapat natin yan, ibandera natin. Kalimutan natin yung away ng mga Hindi ko alam yun. No? Kalimutan natin sa yung hearing, di ba? fight. Hearing ni Amy Marcos pa actually yan Lumabas yung kinakausap si Facundo. Yan, yung mga factional fights, iwanan na natin yan. At katulad ng sinabi ni General Browner, isang mensahe na lang. Pag tayo ay nilusob, lalaban tayo. 'Di ba? Yun lang ang message. Pero Ronald, ang problema lang naman daw yung isang tao dyan na may political ambition. Di ba? May isa pang slot. May hindi tayo minention. Sino yun? May hindi tayo minention. Kung sa sa lahat ng mga cabinet members, sino sa tingin mo may ambisyon? Tinanong sa akin sa StoryCon kanina yun. Mark, sa tingin mo, sa lahat ng mga secretaries sa cabinet, sino baka may balak tumakbo sa Senado or Presidente in the future? Alam niyo na yan. Maliban kay Abalos? Ayaw ka pala na-mention natin si Abalos. Sige na nga, aside from Abalos, nandiyan na siya. Isa pang secretary, di ba? Ang sabi ng iba sa akin, baka yun yung situation. Ako naman, I'm just being fair. Sabi ko,
mahirap talaga kalabanin ng China, mag-resist sa China. So errors are gonna happen. But some are saying talagang yung isang tao lang dyan na nagpo-push na hindi na-coordinate at may political ambition. So maybe medyo kailangan i-calibrate yan. Ikaw Mark. O sige, wag mo nang sagutin yan, Mark. Ikaw, Mark, what should be done? Para napansin ko, tumatawa ka na naman. Alam mo, Mark, pang showbiz ka talaga. Ka talaga. Yung parang, pero Richard, mukhang hindi tatanggalin ng tao na yun eh. Balita ko. Mukhang hindi siya nanganganib. kasi walang replacement. Hindi, meron Yung gustong replacement niya, baka tumakbong Senate. may gustong mag-replace. May mga gusto May gustong mag-replace, no? Ay nako. Anyway, Mark, last point on this. Sa tingin mo, Mark, ano dapat ang gagawin natin, yung mga ordinaryong tao, yung mga vloggers, ganun, para ma-highlight itong mga sakripisyo na sinasabi ni Sir Ronald, di ba? Parang, correction lang, Richard. Ordinaryo ka ba? Kami ni Mark, ordinaryo. ayan na naman tayo eh. Sige, kami probinsyano ako. ordinaryo kami. Pero ikaw Pwede ba? pa silang mag GoPro o yung mga bodycam na gano'n. Actually, Para may point ka eh. kita yung para ano. makita talaga yung bugbugan, yung kinakawawalay, ganun. Parang Ay, first hand account talaga na ano. Yung pagtitimpi. Imagine mo, yung mga nabsog na yan, they were trained to kill 3 or 4. Yeah. Laban nila bago Parang sila the Beekeeper. Yan Yung movie na nila. Beekeeper, oh. Yan ang training nila, to kill 3 or 4 of their enemies before they are killed themselves. Bahagi yan ng training nila. Pero nagtimpi sila. Mas mahirap yun yung magtitimpi ka when you are trained to kill your enemies. Tapos, no, nagtitimpi ka na, tutulungan mo pa. Tutulungan mo pa yung kasama mo na binabatak ng mga Chinese, no? Kanya na, tapos walang award. Dapat bigyan niya ng trophy. I think $1 million ang hiningi ng compensation si Bronner. Sabi na if China wants to bring back. But ang point ko kasi dito, 'di ba, Mark? We have to make it to the point na dapat mahiya sa sarili nila yung mga nagsasabi na mag-surrender na lang tayo. Yung mga nagsasabi na mag-diplomacy tayo. Parang okay, yeah, water is wet. Oh, basa ang tubig. Ang tanong, of course gusto natin ng diplomacy. Pero ayan ka na naman, Richard eh. Ayan ka na naman, Richard. Pero ako. Basta hinihingi mo eh. Yung mga walang hiya ba? Yung mga walang hiya, hindi na magbabago yung walang hiya. Hindi na magbabago eh. Lalo na yung mga tumatanggap. Paano magbabago yun? Tumatanggap na. Oo. Mahal ang ibang usapan doon. Yung may nagtatanggap. Oo, nandun na eh. Mahal ang bayad doon. Pero sa akin alam ni Mark ang bayad sa mga yun. Hindi ko alam. pero tawag dito. Hindi sa akin, mas maging creative siguro. Kumaga, wag bigyan ng amo yung mga, wag bigyan ng pambala yung mga nambabash o yung mga vloggers o yung mga talking heads nung kabila. Kumaga, wag nang sobrang painitin yung sitwasyon, try to diffuse o kaya kumaga kahit matagal na stalemate lang, pahabain lang ng pahabain ng hindi yung every week may nangyayaring gano'n. Medyo umiwas-iwas na din tayo sa ano. Kumbaga papalamig ng konti tapos subok ulit, palamig ng konti, subok ulit. Good cup, bad cup. Maging creative lang siguro sa pag-handle nila. Parang ginawa mong team cone basketball to Parang first quarter, break muna tayo. Change tactics. Bumalik pa rin tayo kay team cone. Broadcast sa kalaban, yung kahinaan. Diba? Tayo binobroadcast pa natin eh. Oo. Ayaw nga pala, kung hindi pwede si Tim Cone kasi naturalize siya for president, gawin defense secretary yan. Baka magaling yan mag-coordinate. Pwede. Tim Cone for defense secretary. Okay yung position na yan. Tapos sila Brownlee ang nilagay natin sa Rory. Hindi na lalapit yung mga Chinese. Madadunk sila doon sa tubig. Thank you very much, gentlemen. I really, really enjoyed this discussion. Talagang ito na yung isa sa mga paboritong Tres Marias podcasters sa bansa. Kahit jet lag ako. Kahit jet lag. Fresh like a baby. At si Mark ay fresh Baguio vibes, misty, fluey, medyo French accent